Magandang araw mga bata at mga young at hearts, narinig nyo na ba ang kwento ng tatlong maliliit na baboy? Kung hindi pa, umupo kayo at maghanda sa isang nakakatuwa at kapana-panabik na kwento tungkol sa tatlong magkakapatid na baboy na haharap sa isang malaking hamon. Simulan na natin ang ating kwento. Noong unang panahon, may tatlong maliliit na baboy na nagpasyang magtayo ng kanilang mga bahay. Ang unang maliit na baboy ay nagtayo ng kanyang bahay gamit ang dayami dahil madali at mabilis ito. Ang pangalawang maliit na baboy ay nagtayo ng kanyang bahay gamit ang mga kahoy, na medyo mas matibay ngunit hindi pa rin gaanong matatag. Ang pangatlong maliit na baboy ay naglaan ng oras at nagtayo ng kanyang bahay gamit ang mga ladrilyo, kaya't ito ay naging napakalakas. Isang araw, dumating ang isang malaking masamang lobo at nakita ang bahay na gawa sa dayami. Huminga siya ng malalim at ibinuga ng malakas hanggang sa bumagsak ang bahay. Tumakbo ang unang maliit na baboy papunta sa bahay ng kanyang kapatid na gawa sa kahoy. Sinundan sila ng lobo at huminga ng malalim at ibinuga ng malakas hanggang sa bumagsak din ang bahay na kahoy. Kapwa tumakbo ang dalawang baboy papunta sa bahay na gawa sa ladrilyo. Sinubukan ng lobo na ibagsak ang bahay na ladrilyo, ngunit kahit gaano pa siya huminga ng malalim at bumuga ng malakas, hindi ito natitinag. Dahil sa pagkabigo, sinubukan ng lobo na umakyat sa chimney, ngunit ang matalinong pangatlong baboy ay naghanda ng isang kaldero ng kumukulong tubig. Nahulog ang lobo sa kaldero at mabilis na tumalon palabas, tumakbo palayo, at hindi na muling inabala ang mga baboy. Namuhay ng maligaya ang tatlong maliit na baboy sa kanilang matatag na bahay na gawa sa ladrilyo. Dito nagtatapos ang kwento tungkol sa tatlong maliliit na baboy. Ipinapakita ng kwento na ang paggawa ng mga bagay na maayos ay nagbibigay ng mas matibay at pangmatagalang resulta. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, mahalagang tandaan na ang ating mga pagsisikap at dedikasyon ay magbubunga ng mas maganda at mas ligtas na hinaharap. Sa huli, ang sipag, tiyaga, at wastong pagpaplano ang magdadala sa atin sa tagumpay at kaligtasan mula sa mga pagsubok sa buhay. Naway nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe para sa susunod pang mga kapanapanabik na kwento.